sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tila pinalad si Karina sa kanyang kaso dahil agad ngang nagawa ng paraan ni Dara na makakuha ng abogado sapagkat matindi ang pag-aalala at takot ngayon ni Megan na baka oras na magsalita si Karina ay siguradong tapos na rin ang kanilang pamamayagpag. Kaya bago pa makapagsalita si Karina ay dito na agad dumating ang abogado na binayaran nga ni Dara para ayusin ang kaso ni Karina. Sa makatuwid ay wala ngang nakuhang impormasyon si Minchi kung sino nga ba talaga ang nag-utos kay Karina. Kaya naman nagiging desperada si Minchi dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nila makuha-kuha ang hustisya para kay Perry sapagkat nanganganib ang buhay ni Perry ngunit nakakapagpiyansa lang ang taong may gawa nito sa kanya. Kaya naman bumalik itong si Minchi sa ospital para maglabas ng sama ng loob sa kanyang asawang si Perry na kasalukuyang wala pa ring malay dahil sa operasyon. Dito ay sinabi nga nitong si Minchi na sadyang hindi talaga patas ang hustisya para lang talaga ito sa mga mayayamang nilalang dahil ang tulad nilang mga may dukha ay wala talagang karapatang makuha ang hustisya dahil salat sila sa pera at wala rin silang maipangbabayad para sa investigasyon. Kaya anya pa nitong si Minchi na kinakailangang magpagaling nitong si Perry dahil hindi niya kakayanin oras na mawala ito sa kanya. Kaya sa pagkakataong ito ay natuwa naman si Dara dahil nagawan niya ng solusyon ang kanyang problema. Subalit itong si Madam Amelia ay hindi na talaga makakapaghintay pa na malaman nga ni Jenny ang totoo. Kinausap nga nitong si Dara si Amelia. Matinding pakikiusap ang hinihiling nito na wag nang ipaalam pa kay Jenny. Subalit sabi pa ni Amelia na alam ni Dara na kapag gusto nga ni Amelia ay gagawin niya. Wala umanong karapatan si Dara na pigilan si Amelia. Lalo pat nananalaytay sa dugo ni Jenny ang isang halari. Hindi umano dapat ipagdamot kay Jenny ang buhay na para sa kanya sapagkat buong buhay nito ay nagdusa si Jenny sa kahirapan. Hindi tulad ni Dara at Megan. Talaga namang sobra-sobra ang kanilang buhay na tatamasa mula sa pangalan na nakuha nga nila sa mga halari. Kaya naman agad na ngang pinuntahan ni Madam Amelia si Jenny sa ospital para konfrontahin na ito na hindi ba nagtataka si Jenny na hindi niya kamukha ang kanyang amang si Perry. Subalit depensa ni Jenny na hindi porkit hindi niya kamukha ang kanyang ama ay hindi na siya anak nito. Subalit si Amelia ay nais niya nang sabihin ang katotohanan. Ngunit itong si Jenny ay talaga namang nalilito pa. Sasabihin na nga ni Amelia ang katotohanan na kung nais umanong malaman ni Jenny ang totoo, ay tanungin niya ang kanyang mga magulang na siyang nagpalaki kay Jenny, lalong-lalo na si Perry. Si Perry umano ang makakasagot kung sino nga ba talaga ang tunay na ama nitong si Jenny. Hindi tuloy maintindihan ni Jenny ang punto ng matanda, kaya't mabilis na nga ring umalis itong si Amelia dahil dumating rin itong si Minchi at tinawag ang dalaga. Dahil dito ay tila naglalaro sa utak ni Jenny ang mga sinabi nga nitong si Amelia tungkol sa kanyang pagkatao. Kaya napaisip itong si Jenny na baka may nais talagang sabihin si Amelia. Subalit dito niya na lamang tatanungin ang kanyang mga magulang. Kaya naman sinabi na ni Jenny sa kanyang inang si Minchi ang lahat ng sinabi ni Amelia. Kung totoo ba na sila ang mga magulang nito.
Hindi nga makapaniwala si Minchi sa tanong ni Jenny. Kaya naman pinalawanag ni Minchi lahat sa dalaga na anuman ang mangyari, si Perry at si Perry pa rin ang kanyang ama at hindi magbabago iyon. Si Perry ang naghirap para sa buhay nitong si Jenny. Si Perry ang naririyan para sa kanyang tabi sa bawat tagumpay at pagsubok na hinaharap ng dalaga. Sana'y hindi umano makalimutan ni Jenny kung sino talaga ang amang nagtaguyod sa kanya. Dahil dito ay para bang may pinapahiwatig ang kanyang inang si Minchi. At marahil ay totoo nga ang sinasabi nitong si Amelia. Kaya dito na nga ngayon sinabi ni Jenny na nais niyang puntahan ang kanyang amang si Perry. Ngunit dito nga nabasa nitong si Perry ang lahat ng conversation nga nitong si Minchi sa kanya. Nabasa ni Jenny lahat. Kaya sa pagkakataong ito ay tinanong nga ni Jenny ang kanyang ama na kung ano nga ba talaga ang pinag-usapan nila ng kanyang inang si Minchi. Hindi nga sinabi ni Perry ang totoo. Nagulat na lamang si Perry nang hawak-hawak na nga ngayon ni Jenny ang kanyang cellphone. Paano nga ba itatago ni Perry ang katotohanan? Unti-unti na nga bang malalaman ni Jenny ang totoo na hindi niya tunay na ama si Perry. Kaya naman humingi ng tawad si Perry kay Jenny. Malalim na mga kwento ang dapat malaman ni Jenny sa pagkakataong ito. Sa ngayon ay hindi pa umano ito may papaliwanag ni Perry. Lalo pat nasa critical pa at nagpapagaling pa ang kanyang sitwasyon. Kapag gumaling umano si Perry ay handa niya nang ikwento kay Jenny ang lahat para siya na mismo ang makaintindi sa naturang nangyari sa kanyang ama.